Idiniin ng kampo ng gambling icon na si Charlie Atong ang si Julie Dondon Patidongan alias Totoy bilang utak umano ng arigluhan o bentahan ng kaso kaugnay ng pagkawala ng mahigit 100 sabongeros. Mariing pinabulaanan ni ang mga paratang laban sa kanya sa unang preliminary investigation ng Department of Justice kung saan kasama rin sa mga akusado ang aktres na si Gretchen Barreto at mahigit 60 pang iba. Ayon kay Attorney Gabriel Villarreal, ang abogado ni Ang, wala umanong kinalaman ng kanyang kliyente sa sinasabing suhulan ng mga kaanak na nawawalang sabongero. Sa halip, tinuro nito si Patidongan na may malinaw na motibo dahil siya raw mismo ang akusado. Kung sino man ang may motibo na mag-areglo, iyon ay si Julie Patidongan. Siya ang may interes na makapagpiyansa at makalusot bilang state witness, giit ni Villarreal. Hindi dumalo si Ang sa pagdinig at tanging kanyang mga abogado lamang kabilang si Attorney Lorna Capunan ang humarap. Dumating din ang mga pamilya ng mga biktima na pursigidong ituloy ang kaso sa kabila ng umano'y panunuhol ng mga tauhan ni Ang. Present din sa PI ang mga akusado, ilang pulis sa pinangungunahan ni dating NCRPO Chief Police Colonel Jonel Estomo at ang whistleblower na si Patidongan kasama ang kapatid nitong si Ella Kim. Nagsumite na ng counter affidavit ang karamihan. Pero ang pinakaabangan dito ay ang pagdating ng tinaguriang reyna ng sabong na si Gretchen Barreto. Halos 30 minutes daw itong nagmatyag sa loob ng sasakyan bago bumaba habang nakababantay ang kanyang mga bodyguards. Pagpasok sa DOJ, sinalubong ito ng matatalim na tingin ng mga kaanak ng mga biktima. Ang ilan pangaraw ay sumigaw ng dugo ang kapalit na agad namang pinakalma ng security personnel. Matatanda ang September 9 ng simula ng DOJ ang pagpapadala ng sabina kay Ang, Barreto, Estomo, 18 policemen at higit 60 pang iba para sa kasong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pang reklamo. Itinakda naman ang susunod na preliminary hearing sa September 29, 2025. The accusations against Ms. Barreto stands on nothing. And if you look at the complaint affidavit, it's actually recognized, the accusations against her are actually recognized as allegations, unsubstantiated, unproven. Isa naman sa hindi dumalo ay ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ayon sa abogado nito, kulang-kulang umano ang mga papeles at flash drives na ipinadala sa kanila kung kaya't hindi nila naihanda ang counter affidavit ni Ang. Mabibilang sa daliri ang mga respondent doon sa 61 na nagdagat.